Kaya pala marami din nakakapansin na medyo pumapayat daw ako. Nung binasa ko yung pinaka-findings niya, kasi maraming nakasulat eh, doon ko nalaman na ito pala yung sakit ko. So magandang araw po ulit sa inyong lahat. Panibagong araw na naman po ng buhay natin dito sa Japan. Kumusta po kayo? So ako naman po, first day ko ngayon sa trabaho. And nagmamadali tayo dahil para maaga tayo dun sa first day. Sabi nga nila, first impressions last. Kaya kailangan magpakita agad tayo ng maagang pagpasok. Ayan, di bali 2 degrees Celsius po ang weather natin ngayong umaga. Sobrang lamig po. Oras na rin ang pasok ng mga bata ngayon. Ayan, nandito na po ako sa parking. Ito po yung parking ng pabrika. Ayan, simula rito naglalakad na ako papunta sa pabrika. Tabing kalsada lang sa Dubado. Ayan, sa makikita nyo, napakaganda ng sikat ng araw. Kala mo napakainit, pero sa totoo lang napakalamig po dahil sa sobrang mahangin yung araw na to. Ayan, di bali ito po yung pabrikang papasukan ko. Maliit lang siya, mas malaki pa yung bahay sa tabi niya. Tapos sa tabi nun, andun yung kantin. Ayan, ito na yung iskinita na papasok papunta rin sa pabrika. Tignan nyo naman, mga katabi niya puro magagandang bahay. Diba? Kasi yun yung pabrika na papasukan ko. May ano pa rito, cute na aso. Ayo. Ayan, first day sa bagong trabaho and first day nating magla-lunch dito. So papunta ako ngayon ng parking. Parking. Medyo malayo yung parking ng pabrika. Maglalakad muna ako, siguro mga 3 to 5 minutes. Ito yung lalakaran natin papunta sa parking. Pwede naman akong kumain doon sa tabi ng pabrika kasi meron naman silang kantin doon. Kaya lang, meron kasi ako nakalimutan sa sasakyan. Kaya sabi ko, dito na muna ako sa sasakyan kakain ng tanghalian. Tapos next time doon ako kakain sa kantin. Kasi syempre, mas malapit yun. Ayan, nandito na po ako sa sasakyan. Siguro nga mga nasa 3 to 5 minutes yung nilakad ko. Medyo malapit lang naman siya. And so yun, kamusta ang bagong trabaho natin? Tingin ko okay naman siya. Kung ikukumpara ko doon sa last na trabaho ko, mas okay naman talaga to at mas magaang, mas madali. Ano pa ba? Mas malapit doon sa dating trabaho ko. Kung bumabiyahe ako last time na 10 to 12 minutes, ito naman nasa 7 to 8 minutes lang. So mas malapit ito sa bahay po namin. Ito nga pala yung baon ko ngayon, onigiri. Isang tuna mayo onigiri, saka pork sausage garlic mayonnaise. Ayan. So hindi na muna ako nagbaon ng pagkain kasi hindi ko alam kung ano yung magiging sitwasyon ko dito sa pabrika eh. Kung makakakain ba tayo ng maayos. Asan ba yung ano? Ayan. Alcohol muna tayo. Mabilisan lang ang break time natin kasi 40 minutes lang ngayon ang break time dito.
Compared dun sa dati kong trabaho, 1 oras ang break time dun. So mabilis ang kain lang. So ang pasok ko nga pala rito ay alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Yung last na trabaho ko kasi nagsisimula yun ng 8:30 hanggang 5:30. Tapos may overtime. Dito parang wala daw silang overtime. Kung magkaroon man minsan lang. Pansamantala okay na tong trabaho na to, and about naman sa mga kasamahan okay naman kasi mga Japanese yung kasama ko. Wala akong kasamang ibang lahi. Mga Japanese naman okay naman sa trabaho kahit paano. Tapos yung Sacho dito, yung pinaka may-ari ng pabrika, mabait naman siya. Medyo masungit lang magsalita pero sa tingin ko mabait naman siya Yung pabrika na to sobrang liit lang compare dun sa dati kong trabaho na malaki. O ito naman sobrang liit lang, siguro parang kasing laki lang ng lote ng bahay, ng normal na bahay dito. O sa tabi nun meron siyang maliit na office or canteen kung saan pwede kaming kumain. Nakakatuwa dun, harap lang mismo, hindi mo na kailangan maglakad ng malayo. Di bali itong parking lang nila yung medyo malayo dun sa pabrika, kasi nga parang yung pabrika na to medyo katabi niya puro mga bahay talaga. Parang hindi mo nga maiisip na may pabrika dun sa lugar na yun Yan, kain lang ako mabilis lang kasi 40 minutes lang yung break time dito Ayan, samahan na rin natin ng kape kasi hindi ko alam kung aantokin ako mamaya So yung trabaho ko po pala ay kumitape kung tawagin. Kung dati or yung last time na trabaho ko ay picking, kung saan nagpipick ako ng mga items. Ito naman po yung kumitate naman po, ang ibig sabihin naman po nun ay assemble. So nag-assemble naman po ako ng mga items. Yung hawak ko ngayon ay yung parang ang tawag dito, cover ng ano ba tawag doon? Ganon. Dito sa sakyan. Isa pa sa maganda rito sa bagong pabrika pinapasukan ko, yung trabaho ko, naka-steady na lang ako. Hindi na ako naglalakad katulad ng picking na last na trabaho ko. Sanay naman ako nakatayo maghapon kasi ganun na rin po yung naging trabaho ko dito sa Japan, 7 years. Ayan, tapos na po akong kumain, balik na muna ako sa pabrika. Tapos update ko na lang kay mama yung uwian. Ayan, di bali pauwi na po ako, and sobrang lamig po ngayon, and kung makapansin nyo madilim na, pero alas 5 pa lang po ng hapon yan. Ayan, dahil nga malapit na ang Christmas season, ayan, Merry Christmas po sa inyo. Yung tantosya na pinapasukan ko sa trabaho, aking kaisya na may hawak sa akin sa trabaho, meron silang regalo. Every year naman nagbibigay talaga sila ng ganito, yung panettone. And dahil nga Brazil gin yung aming haking kaisya, ayan, isa to sa mga traditional nilang tinapay every Christmas na binibigay nila sa mga trabahador nila. Ayan. Tapos dumating na rin yung resulta nung medical ko. Medical ko to nung nagtatrabaho pa ako doon sa picking. Nagkaroon kasi kami ng medical check-up. After 1 month dumating na yung resulta. And mamaya check ko na rin to. Dito kasi sa Japan po, kapag nagtatrabaho ka, nagkakaroon sila ng medical check-up every year. Buksan ko na yung resulta ng medical check-up ko, tapos i-share ko na rin sa inyo kung ano yung resulta nito. Medyo kinakabahan nga ako Maya ako na ikwento sa inyo yung resulta. Kakain muna kami. Di bali nagluto nga pala si Mama Aya ng chop suey. Ayan, kumakain na po si Yunatya ngayon ng chop suey. Ayan, kumakain naman siya paminsan-minsan ng mga gulay. And after nga namin kumain, nag-ready na rin kami ng bathtub. Kasi maglulublob kami ngayon kasi sobrang lamig. And naglagay nga si Mama Aya ng 2 citrus or tinatawag na yuzu. Nakaligo na kayo?
Yes. No. Galata. Hindi, actually nagbisik-bisik lang. Yung isa nagdi-dessert na. Kanina pa yan. Di dessert. Bakit merong dalawang lemon dun sa bathtub? Use, Yuzu? そう。あ、ユースパレ。今日は寒い日だから。 Kiwa lang, be. Mainichi da ne. そうだった。 Binigay yun ng katrabaho ko na lola na siya eh. So, tinuturoan niya ako ng mga kung tawagin ay hushu in Nihongo or Ano? kasabihan. Mga kasabihan? Oo. Kaugalian o kultura ng bunka. Bunka wa culture Ah, okay. ng Japan. Tapos sabi niya, every December 22nd of December 22nd of December, ginagawa daw yan karamihan ng mga Hapon. Oo. Yung maglalagay ka ng citrus or yuzu sa bathtub. Sa bathtub? Sa bathtub. Yun, bago ka lumusong. Lumubog. Lumubog. Lumusong. Ano ba yung pinagkaiba ng lumubog sa lumusong? Lumusong ata yung sa malalim yun eh. Ganun. Malalim kaya yung bathtub natin. Kaya nga, napansin ko nga, punong-puno eh. Ang lalim, daming tubig. Oo. Ginagawa Bakit daw kailangan lumubog every 20 seconds? 20 seconds, ganun. Bakit daw kailangan lumubog ng Hindi December 22? Hindi naman kailangan. Kumaga parang kultura ng mga Hapon yun. Para, Kasabihan. kasabihan ng mga matatanda daw dito, Oh. para daw iwas sakit next year. Next year pa. Oo. Diyos ko. Or, so hindi ka pa, Hindi ka pa safe sa 23, tsaka Hanggang hanggang 31. 31. Nako po. Pwede namang katapusan eh, no? Oo. Sa Bakit December pero- 22, no? Kaya lang, pag labas mo ng bathroom, bagong taon na. Siguro, baka may ibig sabihin yun. Hindi lang siguro na na-elaborate sa akin ni Lola. Ang tawag doon ay, Yuzo, sabi ni Yuna. siguro may mga kababayan tayong alam to, lalo na sa mga... Matagal na sa Japan, no? mga matagal na sa Japan. Oo. Kung tawagin dito ay toji. Toji? Mm-mm. Yun daw ang tawag doon. Yung lubog sa bathtub na may citrus. Toji. Toji. Nakakatuwa no kapag ang mga matatanda talaga rito kung nakakausap mo marami kang matututunan. Maraming alam ang mga matatanda dito. Siyempre. Ayun. Tapos sabi niya sa akin, turo mo sa mga anak mo kasi seikaku. Total, nandito na naman sila sa Japan. Oo. Magandang matutunan na nila Yun. yung mga kasabihan ng mga kultura ng Yun na. Japanese. Yun. Nakakuha mo. Tapos, nung nakwento ko kay Yuna Chang yung tungkol doon, alam pala ni Yuna Chang. Naririnig na rin niya. Oo, sa Gako. Ang sabi pa nga niya, para daw, kega shinai yoni. Ano yun? Kega shinai, para, iwas injury. Serious injury. Ang alam ko basta, iwas, kazehika na yun. Hindi ka magkakasakit. Yun. Kazehika na yun. Lumubog ka na dun sa bathtub. Para hindi ako magkasakit. Mm-mm. Yeah. Mga May may sakit. mukha na ako may sakit. Ang dami nga nag-ano sa'yo kasi namayat ka daw. Ano bang ginagawa mo? Bakit payat ka? Sa trabaho siguro. So yun, di ba? Ito nga po pala yung resulta nung medical check-up ko last time. Medyo hindi maganda yung balita. Ayan, so ito na nga po pala yung result. And syempre, isi-share ko na rin sa inyo para sa awareness ng mga taong katulad ko na piling kala ko healthy ako. Pero may mga bagay pala na hindi talaga tayo nakikita. And mga bagay na dapat talaga pala nating ingatan. And isi-share ko na rin talaga to kasi baka may mga subscribers tayo na doktor or specialist about dito. Makapagbigay din sila ng advice if ever na ma-share ko to sa inyo. Ayan.
at magkaroon din ng awareness yung ibang tao na katulad ko. So ayon sa result, isa-isahin ko sa inyo kasi may mga category like letter A, letter B, letter C, letter D, letter E. So yung letter A po, di bale yun po yung no abnormalities, kumbaga okay naman po siya. Pag sinabing B, C, D, E, yun yung hindi na okay, na kailangan na ng solusyon or kailangan na i-monitor. Kaya pala marami din nakakapansin na medyo pumapayat daw ako. Pero parang kabaliktaran yung naging resulta nung medical. Nagtataka ako bakit pumapayat pero ganito yung resulta niya. So papakita ko na lang din sa inyo sa video yung pinaka-resulta. Kasi naka po siya naka Japanese character. Tapos kanina nung chinek ko na siya, nabasa ko na rin lahat. Google Translate ko na lang siya para mas maintindihan ko yung nakasulat. Ang sabi dito, parang may sakit daw po ako. May sakit ako na sa mga result naman na nakita ko, hanggang C lang naman yung may lumabas. Body measurement, letter C, kumbaga parang siguro hindi daw akma yung body measurement ko. Blood pressure naman, okay naman yung blood pressure ko kasi letter A. Yung internal medical examination, letter A, okay naman siya. Tapos yung listening power, siguro sa hearing ko, letter C, no, so kailangan na itong i-monitor. Blood in general, A naman, so okay naman yung sa dugo. Sa liver function, okay naman daw siya. Etong lipid, letter C siya, so kailangan daw i-monitor. So, ang ibig sabihin po ng lipid kasi is a class of organic compounds that are fatty acids or their derivatives and are insoluble in water but soluble in organic solvents. Tapos, yung sa renal function, letter A naman siya. Sa gout, letter A lang din naman. Tapos sa sugar metabolism, ayan nga ito. Letter B, medyo may abnormalities. Yung urinalysis test ko naman, letter A naman siya, okay naman. Yung electrocardiogram, letter C. And yung chest x-ray ko naman, okay naman daw po, letter A. Nung binasa ko yung pinaka-findings niya, kasi maraming nakasulat doon ko nalaman na ito pala yung sakit ko. Nakasulat dito, ayan, ang sabi, as a result of body measurement, obesity is confirmed. So, ibig sabihin, obese pala ako. Tapos, hearing loss is suspected as a result of hearing test. Ibig sabihin, may chance pala na mawalan ako ng pandinig. And yun ang kailangan kong i-monitor ngayon, yun kailangan kong ipacheck. Tapos, if you have difficulty hearing or have ringing in your ears, please see an otolaryngologist. Yan. Yan, isa yan sa kailangan ko daw palang bisitahin sa ngayon para dun sa tenga ko. Tapos, ito pa yung pinakasakit na nabasa ko. Dyslipidemia is confirmed. So, nung sinearch ko kung anong ibig sabihin yung dyslipidemia, ito daw yung imbalance of lipids such as cholesterol. This condition can result from diet, tobacco, exposure, or genetic. Hindi naman ako naninigarilyo. And sa tingin ko, yun nga, medyo sa diet, kulang ako sa tamang diet or imbalanced diet na kailangan kong i-monitor ngayon. Please try to eat well-balanced diet and exercise moderately. So, syempre nga, dito nga po sa Japan, ang buhay namin, sobrang busy sa trabaho. Wala na rin kaming time para mag-exercise kahit paminsan-minsan. Pero, syempre, kung gustuin naman talaga, kakayanin naman talaga. Kaya lang talagang ako, sobrang busy lang po talaga sa trabaho. And alam niyo naman po sa pagbablog. Ayan. Kaya wala na rin yung time ko talaga sa exercise na kailangan ko talagang ibalik or kailangan kong gawin. Lalong-lalo na nung nabasa ko itong mga resulta sa akin. For electrocardiogram findings, please consult a cardiologist. So, isa rin yun sa pupuntahan ko ngayon.
Reduce visceral fat by being careful about eating too much and not exercising enough. Which is tama naman po yung sinasabi dun sa result kasi alam niyo naman dito sa Japan sobrang maraming masarap na pagkain, talagang matatakam ka talagang kumain, and yun ang hindi ko minsan napapigilan. So totoo lang, medyo malakas po ako kumain, and yun nga talaga, kulang talaga ako sa exercise na dapat talaga ibalik ko at gawin ko talaga para sa health ko na. Actually nung nabasa ko to talagang natakot talaga ako kasi hindi biro yung magkaroon ka ng findings ng mga ganito, and kailangan talaga mag-ingat talaga. Minsan nakikita natin yung sarili natin, parang okay naman tayo, pero hindi natin alam na meron palang mga problema din dun sa loob ng katawan natin. And yun yung dapat nating agapan and dapat nating solusyonan agad. Sa katulad ko din pong tatay or magulang, sana mag-ingat din po kayo. Kung kayo po ay katulad ko rin na sa tingin natin ay okay naman tayo and sa tingin natin wala tayong sakit, pero ayon nga sa medical check-up ko, yun nga yung naging sakit ko. Sana po habang maaga, agapan na po natin or magpa-check up din tayo kahit every year para malaman natin yung kalagayan natin kasi hindi natin malalaman kung hindi tayo magpapa-check up. Yan, sabi nga nila, health is wealth. Kaya mag-ingat po tayo.